yung Makabayan Black, walang nag-object dyan. Natin sa taong bayan, huwag tayong pumayag na ganyan yung klase ng budget na meron tayo ngayon. Kaya talagang tinututulan natin, kinukundina natin, at tignan natin mga mamamayan, magbantay po tayo paano i-implementa itong budget na to ng 2025. Igiit natin, no? Igiit ng mamamayan yung talagang pangangailangan nila at pagtutol nila dito sa budget ng 2025. Sinungaling din yung mga yan. Kaya lang ako sasalita ng ganito dahil tinutuwid natin yung mga pagsisinungaling ng mga tao na sinisweldohan nating mga Pilipino at dapat ay nagtatrabaho bilang mambabatas. Tingnan ninyo, doon sa journal ng House of Representatives, walang nag-object sa mga yan. Nandun sa journal ng House wala naman ni isa sa kanilang nag-object Andun sa journal, nakakuha ako ng kopya Yung Makabayan Black, walang nag-object dyan. Sinungaling din yung mga yan. Attorney Vic, ito, banatang tanungan ha. Una, ginagamit daw nyo itong issue na ito dahil kayo kumakandidato bilang senador. Hindi, ang issue rito, hindi yung pagtakbo ko, hindi yung politika. Ang issue rito ay korupsyon. Korupsyon, korupsyon at korupsyon. Kasalanan ba naming nahuli namin kayo? Kung hindi namin kayo nahuli, di masaya kayo at nagdiriwang. Ngayong nahuli kayo kung ano-anong pagsisinungaling ang inyong ginagawa. Kaya nga ang sinasabi ko, mabuti pa yung mga konseho ng barangay. Mabuti pa yung konseho ng munisipyo, ng syudad at ng probinsya. They know how to pass a lawful budget. And dagdag ko lang din, Banat Bay, yung ating mga kaibigan sa halimbawa, yung Tricycle Operators Driver Association, meron ding maliit na pondo yung mga yan. Tanungin mo sila, kung papayag silang gumastos yung opisyal nila ng blanco, mag-aaway-aaway yan. Ganon din, yung samahan ng mga Jeepney Operators and Drivers Association, higit na maliit yung kanilang pondong pinapangasiwaan, pero hindi sila papayag na ang budgeting ay zero. Ganon din, yung mga nagtatrabaho sa korporasyon, tanungin ninyo kung papayag yung Board of Directors na magpapasa kada departamento ng isang corporation na blanco yung kanilang panukalang budget at bahala na kung paano namin at magkakano ang aming gagastusin. Ito ay malinaw na pagsisinungaling na ito raw ay proper at prudent budget programming at pagpasa ng ating taunang budget. Kasinungalingan yan. Ano po masasabi nyo doon sa isang congresswoman na si AKA Kim Chiu? Sabi, kasi nga daw yung kanyang sagot, hindi naman importante yung blanco, importante pinirmahan yung walang blanco. Anong masasabi nyo doon? Dapat doon magalit si Bongbong Marcos dahil isinubo siya ng mga ganong klaseng pag-uugali na talagang walang respeto sa saligang batas, di bali ng blanco, importante pinirmahan hindi blanco. Ang tanong, sino nga naglagay ng mga halaga doon sa blanco? Dahil yun ay kriminal. Bawal yun. That is a criminal violation. Yun ang atin dapat din alamin. Diretsong tanong, si Romualdez po ba yan? Hindi rin natin nalalaman. Kaya nga tanong ko, lalaki ba siya? At yung tanong ko, babae ba siya? Grupo ba sila? Marami ba sila? At ito ba ay bukod pa sa third chamber or third house? Meron pang fourth chamber or fourth house na hindi natin nalalaman sapagkat wala nga transparency. And that's why we're demanding for transparency and eventually we will demand for accountability. Coach Oli? Ako, Attorney Vic, alam ko kung lalaki o babae. Hindi ata tao, parang buhaya Hindi kaya puting ahas yan? Maraming nagsasabi kasi na isang babae at isang lalaki daw na hindi naman miyembro ng lehislatura. So binibigay pa natin yan at nagtandem daw itong dalawang ito at nakialam. But pagka ganito kasi kalaking kontrobersiya, hindi naman nila mako-contain yung mga balitang yan. May lalabas at lalabas dyan, lalo na yung mga iipitin nilang membro ng technical working group o yung technical working staff. Kawawa itong mga ito. May mga pamilya rin ito, kawawa ito at kung iipitin nila at ilalaglag nila eventually. Hindi kaya si Hello Kitty yan o si Kuting, baka... Anyway, matanong ko, ang sinasabi dito ay unconstitutional daw itong vice cam. Totoo ba ito? Kasi dapat dinidesisyonan ito ng buong Senado at House. Procedurally and under the Constitution, hindi naman kinikilala at walang kapangyarihan ang vice cam.
yung Bicameral Conference Committee, ang tanging layunin lang yan, mag-reconcile ng mga conflicting figures o yung mga hindi nagbabanggang line items dyan sa appropriation bill. Pero walang kapangyarihan itong hijackin yung proposal ng Executive Department, yung proposal ng tanggapan ng Pangulo pagdating sa budget, yung tinatawag nating linalaman ng National Expenditure Program. Ang nangyari dito, binalangkas ng mababang kapulungan, binalangkas ng Senado, pagdaan doon sa Vice-Cam, pinalitan, nagkaroon ng recasted budget, binago nila. Ibang-iba doon sa itsura ng National Expenditure Program. Hindi nila maaaring gawin yun. Ang trabaho lang yan mag-reconcile At na nakikialam at ilang taon na nilang ginagawa yan, ito ng panahon siguro na dapat magdesisyon na rin ang Korte Suprema dito sa kapangyarihan ng Vice-Cam. Walang kapangyarihan ito at ako'y panatag na when objectively ang Korte Suprema ay magdedesisyon, marurunong din kasi gumawa at magpasa ng tama at legal na budget yung mga tao sa Judicial Department of our government. Nagpapasa ng budget yan every year Tanungin ninyo sila kung nakapagpasa na sila sa tanang buhay nila and in the long existence of the Judicial Department of our government. Kung nagpasa na sila kahit minsan lang, kahit isang beses lang, ng isang panukalang budget nila for the judiciary na blanco. Walang magpapasa niyan dahil bawal yan. Ito, katangi-tangi. 28 line items blanco, ang halaga umaabot sa more or less ay 241 billion pesos. Sa aking pagkakaunawa, Atty. Vic, talagang ang problema nito nasa Vice-Cam, no? Pero ako isang ayon doon sa sinampan ninyo dyan sa korte. At sana nga, sangayon din ako na sana mas maraming maparusahan. Kasi talagang pag walang naparusahan dyan, uulit-ulitin. Pero ang tanong dito, kailan kaya yan? Kasi baka mamaya nagastos na nila yung pera, saka magdidesisyon ng korte, baka mamaya wala na si Marcos. Doon palang lumabas yan. So patay na yung kabayo bago dumating yung damo. Kaya tayo agad-agad ay nagsampang na nga ng petition sa Korte Suprema because yung dapat may sense of urgency na hindi dapat magastos yung pera. Dahil any disbursement is illegal sapagkat ito nga ay fruit of a very poisonous legislative process, itong GAA ng 2025. Kaya dapat mahinto iyan at marisolba ng Korte Suprema sa lalong madaling panahon. At hindi naman dapat mangamba ang administrasyon ni Marcos sapagkat pwede naman mag-reenacted budget. Dili kaya, paspasan nila. Magpasa uli sila ng naaayon na sa konstitusyon na budget for 2025. Attorney Vic, may ipinapalabas po ang mga makakaliwa na parang pinapalabas nila na itong mga blanco daw ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte daw ang pasimuno. Parang gusto nilang palabasin sa taong bayan na ito ay nanggaling sa inyo. Kasi yung iba, di ba, yung mga ibang mga pumirma, sinasabi nila na wala nga daw blanco doon. So, bakit parang nagkaroon doon bakit daw nagkaroon na ng blanco doon sa ano na yun? Di tanungin nila yung sarili nila. Bakit sila nagpasa ng isang blankong Bicameral Conference Committee report? Nandun sa journal ng House Wala naman ni isa sa kanilang nag-object Andun sa journal, nakakuha ako ng kopya Yung Makabayan Black, walang nag-object dyan. Sinungaling din yung mga yan. Kaya lang ako nagsasalita ng ganito dahil tinutuwid natin yung mga pagsisinungaling ng mga tao na sinisweldohan nating mga Pilipino at dapat ay tatrabaho bilang mambabatas. Tingnan ninyo, doon sa journal ng House of Representatives, walang nag-object sa mga yan. Pumayag yan dyan sa ratified, approved, and signed final Bicameral Conference Committee report. And yun na nga, naging enrolled bill, naging GAB, at ngayon problema na, naging GAA.